Habang tuwang-tuwa ang karamihan sa mataas na palitan ngayon, ang totoo unti-unti nang namamatay ang buying power ng pinaghirapan mo. It's 2026 and if you think having more pesos for your dollar is a win, you're missing the bigger picture. Bilang mga OFW, tayo ang backbone ng ekonomiya. Pero bakit kahit 58 o 60 na ang palitan, parang mas mabilis pa rin maubos ang padala mo? Ito ang tinatawag nating money illusion. You feel richer because the number is higher but your actual wealth strategy is bleeding. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Kung ang plano mo ay mag-retire ng for good na sa loob ng susunod na 2 taon, ang iyong OFW exit plan, hindi mo pwedeng iwan ang pera mo sa isang regular savings account lang. Kailangan mong i-execute ang real asset protection at risk management. Pag-uusapan natin ang 3 pillars ng portfolio strategy na magliligtas sa iyong capital allocation mula sa tuluyang pagbagsak ng halaga ng piso. Huwag mong hayaang maging biktima ng currency devaluation. Let's talk about real wealth management para sa mga seryosong investor. Bakit ba bumabagsak ang peso? Hindi lang ito dahil sa global market trends. This is about purchasing power parity. Sipin mo ito, noong 2020, ang 5,000 pesos mo, isang cart na ng groceries. Ngayon 2026, baka 2 basket na lang yan. Ito ang problema. Kahit nagpapadala ka ng mas maraming peso, ang presyo ng bilihin sa Pilipinas, mas mabilis na tumataas kaysa sa pag-akyat ng palitan. If your money is not growing at a rate higher than inflation, you are technically losing money every single second. Para sa atin na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa Dubai, Saudi, Singapore, Europe o USA, ang goal natin ay financial freedom. Pero paano ka magiging malaya kung ang halaga ng retirement fund mo ay parang yelong natutunaw sa init ng araw? Let's be real. Maraming Pinoy ang kampante sa savings account. Safe ang pera ko sa bangko, sabi nila. Pero sa 2026, ang safe ay ang pinaka-risky na move. Kung ang pera mo ay nakatambay lang sa isang local bank na 0.1% interest rate, habang ang inflation ay nasa 5% or 6%, you are losing 5% of your wealth every year. That's not capital preservation. That's wealth erosion. Isipin mo ang pamilya mo sa Pinas. Ang tuition fee ng anak mo, tumataas. Ang health insurance, tumataas. Ang kuryente, tumataas. Pero ang strategy mo, nakapako pa rin sa kung ano ang turo noong 1990s. Kung ang OFW exit plan mo ay nakadepende lang sa palitan ng peso, baka pag uwi mo sa 2026 o 2027, magulat ka na lang nang iniipon mo na 10 taon, sapat na lang para sa 2 taong gastusin. Is that the retirement you work for? No, you deserve a legacy planning that actually works. Now let's get into the solution. Para protektahan ang iyong international portfolio, kailangan natin ng system. Here are the 3 pillars of asset management for every brown investor. Pillar number 1, dollar diversification and multi-currency income. Ito ang pinaka-importanting shift na dapat mong gawin ngayon. Stop thinking in pesos and start thinking in global wealth. Bilang mga OFW, madalas ang mindset natin ay remittance focus. Pagkasweldo, convert agad sa peso, tapos ipadala na sa Pilipinas. Ang unang step sa iyong wealth strategy ay itigil ang habit na i-convert lahat ng kinikita mo sa peso agad-agad. Bakit? Dahil sa oras na maging peso ang pera mo, nakatali na ang kapalaran ng pinaghirapan mo sa takbo ng Philippine economy lang. You need to maintain a US dollar account or a foreign currency account. Bakit dollar? Simple lang, the dollar is still the world's global reserve currency. Sa kabila ng lahat ng ingay sa balita, ito pa rin ang safe haven ng mga malalaking investors. Sa pamamagitan ng dollar diversification, pinoprotektahan mo ang sarili mo laban sa local volatility at ang tinatawag nating currency risk. Kapag ang pera mo ay nasa matitigas na currency tulad ng dollar, euro o kahit ang peg currencies tulad ng dirham o real, hindi ka basta-basta tinatablan ng pag-indayog ng halaga ng peso.
Gamitin mo ang iyong pagiging OFW as a massive financial advantage. Do not just remit, you must reallocate. Ang remittance ay gastos, ang reallocation ay capital allocation. Sa halip na itambay ang lahat sa local bank sa Pinas, subukan magbukas ng offshore account o gumamit ng mga international banking platforms na nagbibigay sa iyo ng direct access sa global investing. This creates a powerful financial hedge. Isipin mo ito, kapag bumagsak ang peso, oo, tataas ang bilihin sa Pinas. Pero dahil ang holdings mo ay nasa dollar, tumataas din ang purchasing power ng iyong international portfolio. Hindi ka lang basta-basta nakakasabay, ikaw ay nananalo. Ito ang tunay na risk management. You are balancing your risk across different borders. Hindi ka na lang basta umaasa sa isang bansa. Nakadikit na ang iyong wealth management sa takbo ng buong mundo. Balance. Ito ang susi para hindi ka maging biktima ng inflation at devaluation. Pillar number 2, high-yield digital assets and equity investing. Ito ang kailangan mong tandaan. Iwanan mo na ang traditional banking mindset kung ang pag-uusapan natin ay capital growth. Sa mundo natin, sa 2026, ang paglalagay ng pera sa lumang passbook account na may kakarampot na interest ay parang paglalakad sa gitna ng expressway. Napag-iwanan ka na, delikado pa ang financial future mo. We need to talk about serious capital allocation sa mga platforms na nagbibigay ng tunay na high yield. Ngayon 2026, ang mga digital banks at international brokerage accounts ay hindi na lang para sa mga mayayaman. Mas accessible na ito para sa bawat seryosong OFW o ng isang Pinoy investor. Instead of just basic savings account na kinakain lang ng bank fees, kailangan mong tumingin sa dividend investing sa US stocks o ETF. Bakit US stocks? Dahil ang dividends na nakukuha mo rito ay passive income na madalas ay sa dollar binabayad. Sipin mo yan, kumikita ka na ng dollars habang natutulog na kapag na-convert sa peso ay hamak na mas malaki ang value dahil sa devaluation. Ito ang magic ng compounding. Instead of your money sitting idle and losing value, your capital is working for you 24/7, 365 days a year. Ang bawat sentimo na kinikita mo sa dividends ay parang sundalo na ipinadadala mo sa gyera para kumuha pa ng mas maraming sundalo. Sa equity investing, hindi ka lang basta nakakadepende sa swerte o pabago-bagong palitan ng pera. Ikaw ay nakasandal sa paglago ng mga pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo. Kapag lumago ang Apple, Microsoft o S&P 500, lumalago rin ang iyong net worth. This is how you build a retirement portfolio na may sapat na armor laban sa local inflation. Ang inflation ay parang anay na kumakain ng pundasyon ng bahay mo, pero ang equity portfolio mo ang magsisilbing semento na hindi kayang tibagin ng kahit anong krisis pang ekonomiya. You are no longer just saving, you are building an empire that generates cash flow regardless of the Philippine peso's performance. Pillar number 3, real estate and REITs as an inflation hedge. Alam nating lahat na ang real estate ay palaging classic at paboritong investment ng mga Pinoy. Pero sa 2026, hindi na sapat na basta may lupa o kondo ka lang. Kailangan mo maging mas matalino at mas strategic. Let's be honest, hindi lahat ng kondo sa Metro Manila ay good investment na magbibigay sa iyo ng mataas na ROI. Maraming OFW ang nabubudol sa pre-selling na kalaunan ay nagiging ubos-ipon dahil sa mga hidden fees at hirap sa paghahanap ng tenant. Kung gusto mong kumita sa property nang hindi sumasakit ang ulo, kailangan mong tingnan ng REITs o Real Estate Investment Trust. Ito ang game changer para sa atin. It allows you to invest in premium income-generating properties tulad ng mga malls, office buildings at warehouses nang wala ang headache ng pagiging isang landlord. Di mo kailangan maghabol ng upa o mag-ayos ng sirang gripo. This is a crucial part of professional portfolio management. Ang kagandahan sa REITs, obligadong magbigay ang mga kumpanyang ito ng 90% ng kanilang taxable income bilang dividend sa mga investors na tulad mo. Ang mga dividends na ito ay karaniwang sumasabay sa galaw ng inflation. Ibig sabihin, habang tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas din ang arkila sa mga commercial spaces.
at tumataas din ang iyong passive income. Ito ang tunay na definition ng making your money work for you. Kung gusto mo talagang protektahan ang iyong wealth, kailangan mong may diversify ang iyong assets sa pagitan ng liquid assets gaya ng stocks at cash at ay liquid assets gaya ng physical real estate. Ang physical property ay nagbibigay sa iyo ng capital appreciation sa mahabang panahon, habang ang REITs naman ay nagbibigay sa iyo ng liquidity at cash flow. This balance is the core of asset protection. Hindi ka nakadepende sa isang basket lang. You are building a fortress around your wealth. Sa pamamagitan ng pagsasama ng brick and mortar investments at digital property assets, sinisiguro mong kahit anong mangyari sa ekonomiya sa 2026, ang iyong wealth strategy ay mananatiling matatag at nagbibigay ng bunga para sa iyong pamilya. Ano ang stakes dito? Simple lang. Sa isang side, nandoon ang status quo, ang patuloy na pagpapadala ng walang financial strategy. Ang resulta, pagdating ng 2027, baka isa ka sa mga OFW na kailangan mag-extend ng kontrata dahil hindi sapat ang naipon. Ang tawag doon ay ubos-ipon reality. Sa kabilang side, nandoon ang the brown investor way, isang disciplined approach sa wealth management. Ang pag-intindi na ang pera ay tool at ang risk management ay ang iyong proteksyon. Ang pinakamahalagang asset mo ngayon ay hindi ang dollar mo, kundi ang oras mo. Every month na lumilipas na wala kang investment strategy ay isang buwan na ninanakaw ng inflation ng iyong kinabukasan. Di mo kailangan maging expert para simula ng iyong OFW exit plan. Kailangan mo lang ay tamang sistema. Hindi mo kailangan manghula sa iyong OFW exit plan. Kung gusto mong malaman ng iba pang investment strategies na ginagamit ko mula sa dollar diversification hanggang sa pag-iwa sa ubos-ipon trap, nakaredy na ang ating OFW playlist para sa iyo. Huwag mo hayaang kainin ng inflation ng pinaghirapan mo. Pindutin mo lang ang playlist na nasa screen para matutunan ang mga sikretong hindi sasabihin sa iyo ng mga bangko. Remember, you are not just an OFW, you are a global investor. This is the Brown Investor, and your wealth is your legacy. Pindutin mo na yan at kita-kits tayo sa loob.